Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pa rin mga kaganapan, no? Development sa ating AFP at dyan po sa West Philippine Sea. No? Bago po tayo magsimula ng ating komento at opinion, i-flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At shout out at pasasalamat sa ating mga channel members at ganun din po sa mga regulars na nanonood ng ating video premieres. Doon din po sa mga active sa chat box o kaya naka-background lang po kayo, mga nagre-replay. Maraming salamat po. And God bless you all. So eto na po, no? Pinagsama-sama ko po ito. 5 topic po ito pero i-condense na natin. So nabigla po ako dito sa ulat ng Politico News. Nalagpasan ko po ito mga kababayan pero nakaka-proud po, no? Nakaka-proud na tayong pumapanig sa ating pamahalaan, no? As much possible matulungan natin ang ating pamahalaan na makapag-disseminate ng proper information tungkol po dyan sa West Philippine Sea. Ito po, EDSA Billboard Alert. Gibo Teodoro calls out China's creeping occupation. Tingnan nyo po, ang laki-laking billboard. Diyan nyo, saan kaya ito? No? Ang laki-laki Defense Gilbert Gibo Teodoro Jr. is pulling no punches against China's creeping encroachment into the country's waters. Kasi, sa aking opinion, kaya niya naglagay na ng ganito. Kasi, sabi ni Harry Roque, 7% lang daw po ang pumapanig dyan sa West Philippine Sea. 7% ng population. Ilan ang population na survey mo? Ha? Para lalong makita ng tao ang stand natin, ang ating paninindigan, ang ating i-assert ang ating sovereignty dyan sa West Philippine Sea. Kung totoo man ito, pumapalakpak na ako. Kung totoo man ito. Binalita po ito ng politiko. No? Ayan, no? Kita nyo? Ang laki. Pagpapatunay lamang na pinapalalahanan tayo na inaagaw ng China ang ating mga isla dyan sa ating West Philippine Sea sa Exclusive Economic Zone. Paalala sa ating mga Pilipino. Kaya siguro ito, nakita to nung RAM, no? Riders Group. Kaya sila, they take an initiative o they took an initiative na pumunta, magbigay ng manifesto dyan sa Chinese Embassy sa Manila. Good job po, no? Ang laki nito, mga kababayan, no? Teodoro's fiery anti-China sentiment made a debut on a flashy digital billboard along EDSA, a major thoroughfare in Metro Manila last week. Sige, lagay mo dyan, Gibo. No? In the message, the defense chief sounded the alarm about China's aggressive actions and stressed the need for the Philippines to protect its territory. If we don't stop them, China is going to creep into what is within our sovereign jurisdictions, our sovereign rights, and within our territory. Ayun po yung nakalagay sa post. A photo of Teodoro's billboard on the country's busiest highways has been contributed to Politico.com. Yan, Politico.com.page daw. The Defense Secretary's powerful post originally dropped on his Instagram feed. In the post, Teodoro affirmed the government resolved to protect the country's territory from China bullying tactics. He insisted that the Hague-based International Tribunal, yung pong arbitral ruling na nakaano sa atin, ruled against China's historic claims over the South China Sea in 2016. China, mga kababayan, ito, however, continued to flex its muscles, escalating tensions in the region. Despite this ruling, Beijing has chosen to disregard it and persistently increase its influence in the region, a behavior that can be seen as an act of bullying. We are determined to ensure this doesn't occur, standing resolute and unwavering in our commitment to safeguard and preserve the integrity of our nation's territory. Ayan po ang sabi ng ating magiting, matapang na Defense Secretary Gibo Teodoro. Ayan, kitang-kita naman. Tignan nyo maigi mga kababayan. Pero tinake down niya daw po ito sa kanyang Instagram. Pero, ganun pa man, at least pinamalas natin. Kaya kayo po dyan, no? Marami po tayong mga kababayan na ginagamit ng China bilang isang disinformation specialist. Disinformation spreader. Yung sinasabi nilang 7%
Kokonti lang po ang nasurvey dyan. Hindi po yan ang representasyon ng mayoryang Pilipino. Wag po kayong maniniwala kasi yan mga pinakain yan ng yung chow mein ng mga Chinese. Yung iba dyan nagpunta pa sa China. Di po ba? O ayan. Tama lang yan. Saludo po. DND Chief Secretary Gibo Teodoro. Patuloy nyo po yan mga kababayan. Suportahan po natin ang ating kasundaluhan, ang ating Coast Guard, no? Kabuhayan po ng ating mga kababayang mangingisda dyan po sa West Philippine Sea. Nakita nun naman kung paano binaboy ng mga Chekwa yung ating mangingisda dyan sa Baho di Masinloc. Di po ba? Tapos sasabihin lang nila wag nang pansinin yan. Kokonti lang naman ang sumusuporta dyan. Anong gusto mo, Harry Roque? Inflation? Inflation your ass. Gung-gung. Kaya tandaan nyo mga kababayan, maglista kayo. Sino ang mga anti-Pilipino, pro-China? Tandaan nyo, isulat nyo. Yung nagsasabing nation building. Yan, nandyan po sila sa nation building station na yan. Mga hinayupak. No? Dapat lang talagang matanggal na kayo sa social media Hindi kayo for nation building. Ang nation building na ginagawa ninyo is for Chinese. Lumayas kayo sa Pilipinas. Hindi kayo kailangan ng mga Pilipino. O ito po, dagdag na natin ito no, sa balita ng Manila Bulletin. Philippines, US Navies began sea phase of exercise sama-sama. Nagsimula po sila. Ang ganda ng formation, no, courtesy of Philippine Navy ito. No? BRP Antonio Luna, a Philippine Navy Jose Rizal class guided missile frigate, and USS Dewey, a United States Arleigh Burke class guided missile destroyer. Oh, may destroyer. Performed various formations of the areas of operation of the Naval Forces Southern Luzon. USS Dewey launched her Seahawk helicopter, which took photos and videos of ships in formation through the photo exercise, or yung Photo X, said Lieutenant Kim Paulo Lopez, Director of NAVFORSOL Public Affairs Office. During Photo X, Navy ships maneuvered to perform solidarity, loyalty, and victory formations that signifies unity, unwavering commitment, and success in performing well to achieve the objectives of the exercise. Pero ito po, hindi po yan importante kay Robin Padilla. No? Ayaw niya sa mga Amerikano Kaya nga sabi niya, pagpatuloy ang mandatory ROTC, ni hindi mo nga may pasaas batas wala tayong dapat asahan kundi ang sarili natin. Oy, Navy! Bakit kayo nakiki-joint exercise dyan, Ayaw nung inyong isang senador, No? Provocation of war yung ginagawa ninyo, kasama nyo ang Amerikano. Bawal yan. Bawal ang Photo X, no? Bawal ang Photo exercise. Gumagamit kayo ng yung Poseidon plane ng Amerikano. Bawal yan. Huwag kayong tumuntong sa kalabaw. Ako lang ang pwedeng pumatong sa kalabaw. Yan po. Ayaw niya to. Wala siyang statement dito. Wala siyang statement sa pangbubuli ng China. Wala siyang statement sa pagsabay ng PLA Chinese Navy sa ating Coast Guard. Wala. 'Di ba? Pero pag Amerikano na ang pinag-uusapan, ngit-ngit na ngit-ngit siya. O bakit siya nagngingit-ngit? Kasi hindi po siya makatungtong ng Amerika. Ayaw pa rin siyang pagbigyan ng Amerika. Denied ang visa niya. Even though na pinardon na siya, no? Ng Pangulong Duterte, pero sabi ng US, no, blacklisted ka. Buti nga sa'yo. Di po ba? Yan, mga anti-American sentiment. Sinisisi nila ang Amerikano sa mga nangyari, even World War II. Ang tanong, may Amerikano ba sa China? May base bang Amerikano sa China nung World War II? Ba't sila nadamay nung World War II? Robin! Di po ba? O ito pa, sunod na natin to. October 10 balita sa Manila Times. 6 countries join Philippines in sea exercises. Aside dun sa dalawa, di ba, remember, marami ito. Warships. Warships. From 6 countries joined the Philippine Navy in training maneuvers off the coast of Luzon in a show of solidarity and cooperation. Wala po nito si Robin. Kasi sabi niya, wala kayong dapat asahan kundi ang inyong mga sarili lamang. Huwag kang pagpupunta sa gera, huwag kang huwag kang hingin ng tulong sa katabi mo. Sarili mo ang asahan mo. Di ba parang pelikula lang niya, di ba? Macho!
The exercise, Sama-sama Together 2023, highlights the commitment of the United States, Japan, United Kingdom, France, Canada, Australia, to support and ally the Philippines. Ay nako, Lieutenant Kim Paulo Lopez, bawal po yan. Huwag po tayong makialay sa mga yan. Tiyak yan. Yang si Lobin, magsasalita na naman yan. Baka mag-file na ng resolution yan. Tama na yan. Tanggalin ng EDCA. Di po ba? Tama na. Walang alay-alay. We have to stand on our own. Yan. Ganyan po. Tingnan nyo yung recent post niya. Papasalamat siya dahil marami daw pong gusto ng yung favorable sa ROTC. Yes, favorable. Pero the question is, will you make it happen? May papasa mo ba? Tapos sabi niya, wala kayong dapat asahan kundi ang inyong sarili lamang. Idiot. Baka sabihin niya, Toki, say pro-American ka naman. Ngayon, hindi usapan dito kung pro-American ko o what. Gusto ko rin tumindig tayo sa sarili nating bilang Pilipino, may kasarinlan, may soberenya. Pero sa panahon ngayon, hindi tinatawag yan. Dahil mahina po tayo in terms of military equipments and learning. Yung ating mga kagamitan is outdated. So yesteryears, yung kalaban mo, di ba sabi nga ni Duterte, laglagan lang tayo ng nuclear bomb yan? O paano ka patitindig mag-isa doon? Tumindig ka mag-isa, kung ngayon na yung nuclear bomb, di ka ba tatakbo? O baka yung idol nyong si Lobin, talagang matapang, di ba? Kaya nga sabi nung isang komentor dun sa kanyang post lahat na po kami patay na. Hindi lang katapangan ang kailangang gamitin sa ganyan. Dahil matapang ka, dedo ka na. Diba? Tumayo ka dun, matapang ako. Andyan na yung missile, Ano gagawin mo? Diba? Hindi lang puro katapangan. Gamit din ito. Diba? Yan kasi, puro tapang lang pinakala niya talaga. Nasa pelikula lang siya Hindi niya alam yung realidad. Tapang-tapang. Matapang sa matapang si Robin. Pero minsan wala sa lugar. Di po ba? Vice Admiral Carl Thomas, commander of the 7th Fleet US, said the exercise allows participating nations to develop interoperability. Exercise like Sama-sama allow us to train and demonstrate our resolve, to sharpen our ability, and to enhance our interoperability. In the preamble of the US-Philippine Treaty, the parties reaffirm their desire to live in peace with all peoples and all governments and to strengthen the fabric of peace in the Pacific area. Correct. Kasi nga, ayaw ni Lobin na masasapawan yung kanyang amo na Chino. Yan po yan. So, eto po na. Dami na dyan. Lahat na po sila. Sumama na. Eto pa. Isa pa to. Dagdag na natin ito. Ito namang si DFA Secretary Manalo, ulat ng GMA News. Pupurgahin natin kayo para, yes, kailangan natin ng tulong ngayon. No? Lahat ng tulong na pwede nating makuha, kukunin natin. Kasi kailangan na niyan para tumindig tayo sa sariling paa. Diba? Hindi yung ngayon na. I-assess mo yung situation. Di po ba? Eto. Philippines, Australia in talks for joint maritime activities in South China Sea. Sabi po ni DFA Secretary Manalo kasi nandyan sa Canberra, sa Australia. Sabi niya, Manalo, who spoke before the Australian Institute of International Affairs at the University of Adelaide, said Manila and Canberra, which recently signed a strategic partnership agreement, are looking at expanding maritime cooperation. Tandaan nyo maritime cooperation in the busy, resource-rich waterway. Kaya gustong kamkamin ng China ang South China Sea kasi because of this resource-rich waterway. Hindi lang yung mga dumadaang mga cargo ships dyan, kundi yung nandoon na resources sa ilalim ng tubig. Activities will include policy planning, practical engagement, and capacity building activities including through combined maritime activities in the South China Sea. Ayan. Di po ba? Napakaganda. Gustong-gusto ng Australia. Siyempre, layo-layo nila di ba? Siyempre may pakinabang sila. Gamitin din natin sila. Anong pakinabang namin sa inyo?
Yan tinatawag mong bilateral relationship. Makipagkaibigan. Kasi kailangan mo yan. Hindi kaya hindi pwedeng maging presidente itong si Lobin. Di po ba, mga kababayan? Mahina eh. Kayo nga, isipin nyo nga, kung wala tayong kaibigang bansa, tulad nung parang ginawa nung kanyang amo dati, isolated tayo. Di ba? Pinagmumura niya yung mga European countries. Ako naman, tuwang-tuwa. Ginaganto niya yung mini-middle finger niya yung mga banyaga. Yung pala, na-isolate na tayo. Di ba? Puro China, China na lang. Puro China, 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 China. O, sino ngayon nantutan ng China? Eh di kayo. Di ba? Hanggang ngayon, yung mga alipores niya, yun ang mga barker ng China. Paano? Kumain sila ng chow mein doon sa China eh. Nagsipuntahan pa sila doon eh. Di po ba? Tama, mali. Ha? Kita nyo? Kita nyo paano nila tayo gaguhin? Oh, ito po ang mga kalokohan ng China oh. Tingnan nyo ha. Mga kalokohan nila, kala nyo sa West Philippines lang. Ayan oh, dagdag natin para mapurga kayo. Ha? Chinese boss, kalaboso sa 68 million pesos robbery. Ha? Kalaboso ang negosyanteng Chinese matapos itanggi ng kanyang mga empleyado ang nireport nito sa mga otoridad na siya ay niluuban at pinagnakawan ng pera, mga alahas at kagamitan na abot sa halagang 68.1 million pesos ng 6 na armadong kalalakihan sa QC noong Sabado ng umaga. Ayon sa report ng hepe ng Criminal Investigation and Detection Unit ng Quezon City, agad nilang inaresto ang suspect na si Bernard Chua, 40, walang asawa, businessman at nakatira sa ganitong bahay. Oh. Tinangay umano ng gato, bla bla bla, yung kanyang mga kagamitan. Ito, sabi dito, sa dulo na lang. Agad naman inatasan ni QCPD Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan ang CIDU na magsagawa ng masusing investigasyon at nang siyasati ng CCTV sa establishment ay lumalabas na walang nangyaring nakawan. Di ba? Oh. Tulad nung sinasabi ko sa inyo. Liar, liar, pants on fire. Ganyan po ang mga tsekwa. Lumalabas dito. Sinungaling si gago. Sabi ko nga sa inyo, kung magkakatotoo lang yung real life Pinocchio, lahat silang inchik, mahaba ng ilong. No? Kasing haba na. Kasi nga, di ba, tuwing magsinungaling si Pinocchio, umahaba yung kanyang ilong. Yan. Dahil dito ay agad na umamin ang mga empleyado ng suspect na kilalang sina Bayan Kabigan Idang, bla bla bla, at sinabing wala talagang nangyaring nakawan at pinilit lamang sila ng kanilang boss na magsinungaling. Ginamit pa yung mga kapwa natin Pilipino. Pinilit lang silang magsinungaling. Yan. Inihanda na ang kasong paglabag sa Article 183 of the Revised Penal Code, perjury, laban sa Chinese businessman. Magsilbi sana itong babala sa ating mga kababayan ng pagsisinungaling lalo ng pagre-report ng isang krimen na hindi naman nangyari o gawa-gawa lamang ang isang labag sa batas at may parusahang pagkakakulong. Ikulong nyo na yung inchik na yan, ibalik ninyo sa China. Diba? O, nang balahura pa ng kababayan natin, nadamay pa ang mga pobreng kababayan natin. Diba? Kita nyo ang kagaguhan nila? Sabi ko sa inyo eh. Hindi lang sa West Philippines mga sinungaling ang mga gunggong. Nandiyan po sila na sa ating mainland. Buwisit to. Nakita nyo yun? 68.1. Tapos mag-aakusa. Tapos dadampot ang pulis ng mga suspect. Hindi naman pala sila. Eh kung ano nangyari sa mga suspect na yon, kung ano nangyari sa buhay nila. Di po ba kung merong trigger happy na pulis? Nabayaran din nung tsuwa na yon. Oh. Di ba? Dahil lang sa kanyang pagsisinungaling. Dapat yan, palanguyin nyo na yan, pabalik ng China sa West Philippine Sea. Damputin siya doon ng mga Chinese militia vessel nila. Hayop na yan. Nagkakalat pa ng kagaguhan dyan sa bansa. O eto pa po, mga kababayan, sama na natin to. Tingnan yung kagaguhan ng China talaga. DOJ, China refuses to help government deport POGO workers. Tingnan nyo. Sino ba yung mga POGO workers na yan? Karamihan dyan, mga inchik. Ayaw nilang tanggapin. Ha? Sabi ni DOJ Secretary, China has refused to help the government in deporting some 400 Chinese workers of Philippine offshore gaming operators who were arrested for various criminal offenses. Fielding questions from Senator Edgardo Angara, who presided over the hearing of the proposed 34.5 billion budget of the DOJ, Remulla said China had been deliberately delaying the release of travel documents for their detained citizens, prolonging the deportation proceedings at the Bureau of Immigration.
He said the Chinese detainees, many of whom did not have their passports in their possessions, were arrested during the various raids on POGO establishments allegedly involved in online fraud. When we seek the assistance of China for this, they don't rush to our aid to document their people. They take their sweet time. O, tingnan nyo. Pati mga tao nila, citizen nila, wala silang pakialam. Ganyang kagago ang gobyernong China. Komunista kasi. Di po ba? Biruin mo, citizen mo, ayaw mong tanggapin. Dahil nakagawa ng pagkakamali. Hoy, mga citizen nyo yan. Mga balahura. Ha? Their priorities are only those they want to deport. That's why we have detainees who have been here for over a year. Eh, gawin nyo na eh. Ang gawin mo, Rimulya, ha? Suggestion lang. Pasakay mo sa Philippine Coast Guard. Tapos pag hinarang ng tayo ng Chinese Coast Guard, wait, here's your citizen. Patalunin mo dun. Sa dagat daw nila. Hindi po ba? O, di ba? Very inhumane yun. Eh, gago tong mga Chinese na to eh. Di ba nga sabi, do unto others what do you wanna do to yourself? Di ba? Oh, ganyan sila kagago. Oh, di ba, Rimulya? Para makasave ka na kung ilan man sila. O, simba, sabi mo 400, di ba? Oh, 10 people at a time, ha? O, magre-resupply po ang aming sa ayungin. Okay, go! Pag hinarang nung Chekwa, wait a second. Don't leave yet. Go, you. Jump. That's your That's your Coast Guard. Go. So, habang busy sila sa pag-rescue sa mga yon, ikutan nyo na. O, di ba? Di ba, mga pesting mga Chekwa ito? Ha? Kala nyo, ha? According to the Justice Secretary, we have actually tried to personally bring the matter to a senior official of Chinese Embassy in Manila. The DOJ, however, did not get any positive response to the Chinese officials. Ano marikukuha mo dyan? Eh, dapat sinulat mo sa yung Chinese character. Ni hao. Mga ganon, di ba? The last time I spoke with an official from their embassy was when I got a negative comment from their charge d'affaires. And I found it very offensive when he spoke to me in that manner. Tama. Yan ang ginawa mo. Eh, dapat minura mo. Dapat minura mo. Para makatikim din siya. Dapat ang ginawa mo, sinumbo mo sa presidente, tapos pinalayas ng presidente. Di ba? Kaya ng presidente yun. Presidente siya eh. Ayaw ko sa'yo, minura mo to ha. Binastos mo ang aking DOJ, sino ka? Lumayas ka dito. Ganon. Eh kaso mabait po ang PBBM eh. No? Hindi po to katulad ko yun, na mumurahin ko talaga yung hayop na yun. Nasa Pilipinas ka, teritoryo namin ito. Wala ka dun sa bansa mong komunista. Sino ka para pagsabihan tong mga kababayan kong Pilipino? Who are you? Dayuhan ka. Wala kang karapatan pagtaasan ng boses itong mga kababayan ko. Ganon. Pero mabait po ang PBBM eh. Diplomatic po eh. Kaya saludo po kay PBBM. Pero matindi magalit, di ba? That's why I left the other DOJ officers handle the request with the Chinese embassy because they are not very respectful to our country. They do not want to cooperate fully. Eh, ganon naman pala. Ano pa ginagawa nyo? Sumbong na kayo sa DFA para patasilikin sila dyan. Tanggalin na yung Chinese embassy dyan. Wala naman palang silbi. Ini-ignore na nila tayong mga Pilipino. Eh, nandyan sila sa ating even though na yung embassy nila, eh, pag-aari nila yung. Pero pwede natin sila i-kick out. Oo. Nasa bansa namin kayo. No? Pwede silang i-kick out dyan. Mga bastos eh. Sabi ko sa inyo, hindi lang bastos, sinungaling. Diba? Angara said the DOJ should coordinate with the DFA in facilitating the immediate deportation of all foreigners being held in various prison facilities in the country. Correct. Pinapalamon pa yung mga yan eh. Di ba? Baka nga nagbubuhay hari pa yan, para baka nangungutong pa yan. Nagpapasok pa ng kontrabando. Di ba? Oh, tell those foreign countries that their citizens had been fed by the Filipino people for a long time. Maybe it's time for those countries to get them back. Singilin mo kaya, i-bill mo sila. Rimulya. O, saan sa nakakulong yung mga yan? Sa Bureau of Immigration? Ay, aba, sarap-sarap pa yan. Di ba? Oy, kayo dyan, BOI. Tinidjot down nyo ba yung mga kinakain ng mga yan? Tapos i-bill nyo. Pagbayarin nyo yung country. Yung mga citizen nilang sa lauta, gumawa pa ng kalokohan. Tama po ang sabi ni Angara. No? Baka naman ikaw, Angara, may magagawa ka na rin dyan. Sabi ko nga sa inyo eh. Pag ako yan, na-ped up ako dyan. Sakay ko yan sa barko. So, sanapin ko, habulin ko yung Coast Guard ng China. Hey, come on.
Alam niyo yung sa Rush Hour, di ba? Yung movie na yun. Do you understand the word that coming out from my mouth? Sinong nakakaalala nun? Ang, di ba, comedy yun? Ang ganda. You, me. Yeah, your name. Me. No, I'm talking about you. Yeah, it's me. Panoorin nyo, 1, 2, 3 yata yun. Ang ganda-ganda nun. Tawang-tawa talaga ako doon. Lalo na nung ano, yung si Chris Rock. Do you understand the word that's coming out from my mouth? Baka naman di ka nagkakaintindihan, Secretary Rimulya. Kaya dapat sabihin mo yung sinabi ni Chris Rock. Borrow the word of the script. Di ba? O di kaya, si Robin ang pagsabihan nyo nun. No, dalhin nyo siya sa Chinese Embassy. Kasi di ba, paniniwalaan siya ng Chinese Embassy. Baka sabihin ng ambassador nila, oh, this is one of our actors. Paniniwalaan si Robin, di ba? Ikaw talaga, DOJ, mahina ka eh. Ito naman sabi ni Coco Pimentel, he agreed kay Angara, adding that the DOJ could use the Mutual Legal Assistance Treaty that the Philippines had signed with other countries to expedite the return of foreign detainees. Oh, meron naman pala niyan. Kaysa gumagastos ang ating gobyerno ng pagpapakain sa mga yan ng 3 beses sa isang araw. Di po ba? Binibilang pa ng mga sabon. You wanna kiss my brown starfish? Di ba, boy, girl? Mahilig po siya dyan. Maybe you wanna lick it too. Loko kasi itong friend kong si Atori. Kung ano nang pinagsasabi sa akin, wala nang tuloy ako ng mga ano dito. Loko-loko yun eh. Pimentel also said that the DOJ should not let Beijing dictate the pace of the legal process in deporting arrested Chinese nationals, particularly those facing criminal charges in China and were already a burden to Philippine society. Tingnan nyo kung paano sila manggago sa atin. They are the ones who doesn't abide with the law. So tignan nyo mga kababayan, tapos tayo ang sasabihin nila that we are violating their laws, we are violating or contravened the international laws. Sila pala ito. Di ba nakita nyo? Ito po ang hindi ibinabalita sa inyo ng mga Chinese disinformation specialist. Tapos sasabihin ni Roque na 7% lang ang naniniwala sa issue ng West Philippine Sea. Why don't you tell this thing? Buti na lang lumabas ito na balita ng Inquirer.net. Nakita nyo? Pati pala batas natin. Meron palang batas na yung sinasabi ni Pimentel. Mutual Legal Assistance Treaty na meron tayo sa iba't ibang bansa to expedite the return of foreign detainees. Tingnan nyo, ayaw kilalanin ng inchik yan? O sino ngayon na nagbabiolate ng mga international law, ng mga treaty with legality? Sila po. Kasi bakit? Komunista sila eh. Ang alam lang nila ay yung batas nila. Tapos babatuhan tayo ng international law? We are the one violating international law? Di po ba? Yan ang dapat nyong malaman. Diba? Hindi tulad ng mga binabalita nitong mga Chinese disinformation specialists. Na wag nyong tignan yung issue na yan. Tignan nyo ang inflation. Gunggong! Inflation sa buong mundo. Diba? Yung dating $1 naging $3. O yung dating 10 piso naging 30. Sobra naman tong mga to. Oh. Kaya dapat araw-arawin natin kung pwede nga lang araw-arawin natin tong mga Chinese disinformation specialist na ito eh. 'Di ba? Pimentel also said that the DOJ should not let Beijing dictate the pace of the legal process in deporting arrested Chinese nationals, particularly those tama. Nabasa na natin 'to eh. Kung baga tayo pa ang dinidiktahan, ano? Probinsya na ba tayo ng China tulad nung sinasabi ni Duterte? Naibenta na ba tayo sa China? Ay, boying. You assert our legal laws. Kung sila sinasabi nila we are violating their local laws, sila mismo nagbabiolate sa atin. We should review the entire system if we can return them to their countries of origin at the soonest possible time. Ayan. Those deserving to be deported must be deported. Correct. Di po ba? Tama yan. Tama po yan. O ito, hindi na ito kailangan. Kasi pinag-uusapan lang dito yung mga demand dummy, no? Ano ba tong demand dummy na to? Yung bang, ano to?
that some enterprising lawyers had been in cahoots with their foreign clients in carrying out what he described as demand dummy scheme, wherein the aliens would fabricate complaints to prevent the BI from ejecting them. May mga kasapakat. Okay, dapat nyo nga kasuhan yan. He cited the case of a Japanese fugitive whose extradition was secreted by the Japanese government. After his arrest, the Justice Secretary said the lawyer of the Japanese argued that his client should not be sent away since he was facing 12 complaints for violation of Republic Act 9262 or the Anti-Violence Against Women and Their Children Act. However, we found that the woman who filed the complaint was regularly visiting the Japanese. Regularly visiting? Ayun ba yung violence against women? Di ba pag palagi kang binubugbog, bakit mo pa bibisitahin yun ng bubugbog sa'yo? Di ba? Reverse demand dummy. Quiz on the matter by Pimentel. Immigration Commissioner Norman Tansinko said the criminal cases must take precedence over all other cases filed against detained foreigners. We do not deport them because these foreign nationals may have criminal liabilities to the state considering that the case are versus people of the Philippines. Tama nga naman. The immigration chief added that they have also recorded a reverse demand dummy modus wherein foreigners indicted for criminal offense in the Philippines would manufacture complaints in other countries to have them repatriated and avoid prosecution. Ang daming iskema, no? Yung reverse demand dummy, kumbaga, yung foreigner naman gusto nang umalis sa bansa para maiwasan na mademanda siya. Gusto na lang magre-request siya doon sa counter of origin na kunin nyo na ako kaysa maidemanda pa ako dito. Yung isa naman, demand dummy is dinimanda nga dito kasi ayaw bumalik doon sa country kanyang nasasakot na yung origin kasi may kaso siya doon. Ayaw mag-suffer doon. Ayos, no? Ay, nako. Nakakaloko. We're also taking note of the instances where foreigners themselves ask for voluntary deportation to escape criminal liabilities. Tama. Okay? So, yan po, no? Ang galing, no? Mga kababayan, proud po ako kay Secretary Gibo Teodoro. Pasensya na kung na-late yun, no? October 9 po yun na i-post. No, ngayon lang natin nakita. At ganun din po, eto pong mga kalokohan ng China, no? Na tayo pa ang, kumbaga, tayo pa ang dinidiktahan sa sarili nating lupa. Mga ano talaga, liar, pansompires, no? Mga komunista, mga hinayupa. At patuloy po nating labanan ang mga Chinese disseminator propagandists, no? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.